Magandang gabi po sa lahat at sa mga sumusubaybay po sa atin sa oras na ito. Mayroon po tayong dapat malaman tungkol po sa tinatawag nating kasalanan. Mga kaibigan, mayroon pong dalawang klasing kasalanan po yung ginagawa ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Sabi po dito sa Bible, in 1 John chapter 5 verse 17, all wrongdoing is sin. Ang ibig sabihin po, maliit or malaki, lahat po yan ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Pero mayroon po tayong dapat malaman tungkol sa tinatawag na kasalanan. There is what we call committed sin and what we call living in sin. Ayan, yung committed sin mga kaibigan, yan po yung hindi mo gusto pero nagkasala ka. Yan pong hindi mo sinasadya, pero nagkasala ka, yung tawag po dyan ay committed sin. Yung committed sin po ba ay mapapatawad? Sabi ng Bible in 1 John chapter 5 verse 16, if you see any brothers or sister commit sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. Ayan, pwede pala mga kaibigan, mapatawad po ng ating Panginoon yung tinatawag na committed sin na hindi mo sinasadya. Pero nagkasala ka, yung pag mayroon po kayong genuine repentance, ay mapapatawad po tayo ng ating Panginoon. Pangalawa po, yung tinatawag na living in sin. Yung living in sin, iba po iyan sa tinatawag na committed sin. Yung living in sin, yung sinasabuhay mo yung kasalanan, mga kaibigan. At sa Bible, in 1 John chapter 5, verse 16, sabi niya po dito, there is sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. Mayroon palang kasalanan na pupunta sa kamatayan. At sabi ng, I am not saying that you should pray about that. What is the use of prayer when you live in sin? No? Kaya nga sabi ng Bible, dapat hindi po tayo mamuhay sa kasalanan. No one is perfect. That's why someone could commit sin. But it is different that someone live in sin. Delikado po mga kaibigan. Sabi niya po dito sa Bible, there is sin that leads to death. Ano po yan? Yan po ay living in sin. Sabi niya po dito. So kailangan po tayo ay born again. Sabi ng Bible, we know that anyone born of God does not continue in sin. Ayan mga kaibigan, pag born again po tayo or born of God, tinanggap po natin si Jesus as our Lord and Savior, mayroon po tayong genuine repentance sa ating Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa Kanya, patatawarin po tayo ng Panginoon. At pag nandyan na si Jesus sa iyong buhay, sabi niya po dito, we know in 1 John chapter 5 verse 18, we know that anyone born of God does not continue in sin. Tandaan po natin, Romans chapter 6 verse 23, sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord and Savior. Sabi po dito sa Bible in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from our unrighteousness. Napakabuti po ng ating Panginoon mga kaibigan. So mahal po tayo ng Diyos, ibigin po natin yung ating Panginoon sa buo nating puso. God bless you.